Hello mga kakwentuhan, ito po si Papa Ray. Bago natin simulan ang ating kwento, pwede ba kaming humingi ng like at i-comment kung taga saan kayo para naman malaman namin kung saan umaabot ang kwento namin. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para laging updated sa mga bago nating nakaka-inspire na kwento. Maraming salamat! Sa loob ng isang silid-aralan, madalas ay mas pinapakinggan ang pinakamaingay. Ang mga boses na puno ng yabang at kumpiyansa ang tila nagpapatakbo sa mundo. Habang ang mga tahimik sa sulok ay itinuturing na walang boses at walang alam. Ngunit sa likod ng bawat mapanuring mata at mapang-aping tawa, may mga lihim na talinong naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumiklab. Sa isang paligsahan kung saan ang utak ang puhunan, sapat na ba ang lakas ng loob para manalo? O ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga taong piniling huwag mag-ingay? Sa loob ng isang masikip at amoy kemikal na science laboratory, 4 na mag-aaral ang abala. Hindi para sa isang eksperimento, kundi para sa isang preparasyon na puno ng tensyon. Sa gitna ng mga beaker at test tubes, makikita ang malalaking pagkakaiba ng bawat isa. Kiko! Ano ba? Bingi ka ba? Sabi ko yung kape ko nasa na? Kanina pa ako naghihintay dito oh. Tuyong-tuyo na ang lalamunan ko sa pagre-review. Pasensya na Rico. Tinatapos ko lang itong pag-ayos ng mga reviewer na gagamitin nyo para sa mock quiz mamaya. Eto na ang kape mo. Mainit pa yan. Iyak, Kiko! Bakit parang may amoy alikabok tong upuan ko? Punasan mo nga at siguraduhin mo yung milk tea ko. Saktong 25% sugar lang ha. Kung hindi, ipapa-refund ko yun sa allowance mo. Huwag mo nang asahan yan, Tina. Sa bagal kumilos niyan. Baka bukas pa dumating yung milk tea mo. Hoy, Kiko! Pagkatapos mo magpunas, bitbitin mo itong mga gym bag namin. Masyadong mabigat. Baka sumakit ang mga muscles namin. Mahirap na sa kompetisyon. Sige Bong, iligpit ko lang itong mga ginamit nyong test tubes kanina. Baka mabasag kasi kung hahayaan lang natin dito sa table. Aba, sumasagot ka ba? Ang sabihin mo, sadyang mabagal ka lang talaga. Kaya ka nga nandito sa team para maging utusan. Isang malaking malas ka talaga sa paningin ko, Kiko. Sa tuwing nakikita ako yung mukha mo, nawawala ako sa focus sa mga equations na to. Nilapag ni Kiko ang mga gamit ng walang imik. Sa bawat mura at lait na natatanggap niya, tila isang pahina ng libro ang dahan-dahan niyang nililipat sa kanyang isipan. Hindi siya manhid. Sadyang alam niya lang kung kailan dapat magsalita. Rico ha? Look at this! Itong equation na sinulat mo rito sa notebook. Parang mali yata ang derivation. Bakit hindi nagbabalance ang mass at energy? Ha? Saan? Mali lang siguro yung paningin mo, Tina. Tama yan. Ako ang gumawa niyan, di ba? Sa galing kong to. Magkakamali ba ako? Rico, kung kukunin mo ang square root ng constant soling part, baka sakaling magmatch ang results. Tumahimik ka! Akala mo ba tatanungin ko ang opinion mo? Isang hamak na taga-bitbit ka lang. Kung ano ang sinabi ko, yun ang tama. Naintindihan mo? Akala mo naman kung sinong henyo. Kiko, ang trabaho mo rito ay magdala ng gamit at magbayad ng pagkain namin. Huwag mong pakialaman ang utak ng team. Baka lalong magka-error. Habang nagtatawanan ng tatlo, pumasok si Ate Mila, ang kanilang coach. Naniningkit ang kanyang mga mata habang tinitignan ng ayos ng silid. Nakita niya ang pagod sa mukha ni Kiko at ang kampanteng pag-uugali ng tatlo. Ano tong naririnig kong ingay hanggang labas? Rico, Tina, Bong, tapos na ba kayo sa coverage ng Astrophysics? Ang balita ko, yan ang magiging highlight ng National Quiz Bee. Opo coach, kayang-kaya na namin. Actually, tinatapos na nga namin ang mga complex problems. Itong si Kiko lang talagang nakakaabala dahil ang bagal kumilos sa mga utos namin. Ganun ba? Kiko, kamusta ang mga materials na pinapahanda ko sa'yo? Handa na po lahat coach. Nakakompile na po ang mga past winners questions at mga possible topics para sa advanced physics. Nilagay ko na rin po sa mga folders ni Rico. Mabuti. Siguraduhin nyo na walang magiging aberya. Ang kompetisyong ito ay hindi lang tungkol sa kung sino ang pinakamabilis sumagot, kundi kung sino ang may pinakamalalim na pundasyon. Don't worry, Coach. With Rico's leadership and my charm, plus Bong's energy, we're definitely going to bring home the trophy. Si Kiko naman, gagawin ang part niya as our personal assistant. Lumabas si Ate Mila.
Pero naiwan ang isang kakaibang tingin sa kanya mga mata. Isang tingin na tila may alam na hindi pa nalaman ng iba. Lumipas ang oras, lumalim ang gabi at isa-isang umuwi ang mga estudyante. Ngunit may isang naiwan. Sa pinakadulong bahagi ng library, kung saan ang tanging liwanag ay galing sa isang maliit na lampara. Nakaupo si Kiko. Nakapalibot sa kanya ang mga makakapal na libro na hindi man lang binuklat ni Rico. Kiko, bakit nandito ka pa? Gabi na. Akala ko ba pinauwi na kayo ni Rico dahil marami pa silang ipapabili sa'yo? Ay coach, kayo po pala yan. Opo, pinauwi na po nila ako. Pero bumalik po ako rito para tapusin itong pagbabasa tungkol sa quantum mechanics. May mga parts po kasi na hindi ko pa lubos na makuha kanina. Bakit ka nag-aaral mag-isa rito? Bakit hindi ka nakikipagsabayin sa kanila sa science lab? Ikaw ang may pinakamataas na potensyal sa grupong ito, Kiko. Bakit hinahayaan mong ganyanin ka lang nila? Ang tunay na kaalaman po kasi coach ay hindi kailangang isigaw. Sapat na pong alam ko ang totoo. Hindi ko naman po kailangan ng palakpak sa ngayon. Gusto ko lang pong matuto. Pero paano kung sa mismong laban ay hirap na sila? Alam nating lahat na si Rico ay puro yapang lang ang alam. At sina Tina at Bong ay nakadepende lang sa kanya. Hayaan na po natin silang maniwala sa sarili nilang kwento, coach. Sa uli, ang papel at panulat pa rin ang magsasabi ng katotohanan. Alam ko rin po na tinitignan nyo ang mga practice course namin. Pati yun alam mo. Na ako ang nag-audit ng mga sagot na binubulong mo sa kanila. Opo, napansin ko pong palaging may camera na nakatutok sa table ko tuwing mock quiz. Pero ayos lang po. Handa naman po ako maging anino muna hanggang sa dumating ang huling sagot. May kakaiba kang tatag, Kiko. Pero tandaan mo, darating ang oras na kailangan mong tumayo para sa sarili mo. Hindi habang buhay ay tagabitbit ka lang ng gamit. Alam ko po, coach. Salamat po sa mga advice nyo. Naglakad palayo si Ate Mila habang naiwan si Kiko sa kanyang pag-aaral. Sa bawat linyang binabasa niya, tila naghahanda siya para sa isang giyera kung saan ang sandata ay hindi dahas, kundi ang talinong pilit na ikinubli. Kinabukasan, sa harap ng science lab. Hoy Kiko, bakit ngayon ka lang? Alam mo bang kanina pa kami naghihintay rito? Nasaan yung registration forms namin? Eto na Rico, pasensya na. Dumaan pa kasi ako sa admin para pirmahan yung mga waiver. Siguraduhin mo lang na tama ang mga entries dyan ha. Kapag kami nagka-problema sa registration, malilintikan ka talaga sa amin pagbalik sa school. And please, Kiko, yung uniform namin, make sure na plansyado at walang lukot. Ayoko magmukhang losyang sa harap ng mga kalaban natin mula sa ibang schools. Nakaayos na po lahat sa sasakyan. Handa na rin po ang mga gamit nyo para sa first round. Mabuti naman. At tandaan mo Rico, kapag nandoon na tayo sa competition area, bawal kang magsalita. Bawal kang lalapit sa amin unless tawagin ka namin para utusan. Ayaw naming isipin ng ibang teams na member ka namin. Sabihin mo na lang na utility worker ka o kung ano. Sige Rico, kung yan ang gusto nyo. Habang sumasakay sila sa school bus, tinitignan ni Kiko ang tropeyo na nakadisplay sa dashboard. Alam niya na ang daan tungo sa panalo ay hindi magiging madali. Lalo na't ang kanya mga kasama ay mas inuuna ang pride kaysa sa pag-aaral. Ngunit sa loob ng kanyang bag, naroon ang isang notebook na naglalaman ng mga solusyon ng mga problemang kahit si Kiko ay hindi kayang basahin. Tingnan mo tong si Kiko, Bong. Mukhang kinakabahan. Buti na lang talaga tayo ang bida. Kung di baka ipahiya lang tayo niyan sa harap ng maraming tao. Correct. Isipin mo na lang Rico, kapag nanalo tayo, tayo ang sikat. Siya, mananatili siyang tagabitbit natin hanggang graduation. I can already imagine the social media post, the trio of genius. And then we'll just crop Kiko out of the picture. Perfect! Hindi nila alam. Ang bawat salitang binitawan nila ay lalong nagpapatatag sa determinasyon ni Kiko. Ang pang-aapi ay malapit na ring matapos at ang kabanata ng katotohanan ay magsisimula na sa entablado ng National Science Quiz Bee. Ang huling sagot ay hindi lang para sa kompetisyon. Para rin ito sa aking dangal. At doon nagtapos ang paghahanda ng grupo. Ang bus ay nagsimulang umandar patungo sa destinasyon na magbabago sa buhay nilang apat.
Isang labanan kung saan ang ingay ay tatalunin ng katahimikan at ang anino ay magiging pinakamaningning na bituin. Nasa loob sila ng malaking auditorium. Ang ingay ng palakpakan at ang nakakasilaw na mga spotlight ay nagbibigay ng matinding kaba sa lahat. Ngunit para kina Rico, Tina at Bong, ito ang oras para magpasikat. Habang si Kiko ay nakaupo sa pinakadulo ng kanilang table, halos hindi mapansin. Tignan nyo, ang daming tao. Bong, ayusin mo yung banner natin sa harap. Tina, check mo kung maganda ako sa screen. Ngayon ang araw na makikilala tayo bilang pinakamatalinong estudyante sa bansa. Heto ang tubig, Tina. Pinuno ko na rin ang bote ni Rico at Bong para hindi na kayo kailangan tumayo mamaya. Mabuti naman at nag-iisip ka na, Kiko. Pero tandaan mo ha, huwag kang hahawak sa buzzer. Kahit anong mangyari, kami ang pipindot. Baka mamaya dahil sa kaba mo, mapahiya lang tayo. At isa pa, Rico, kapag may tinanong ang judges tungkol sa logic, huwag kang sasabat. Magbubulungan lang tayo dito sa table. Kapag sinabi kong yun ang isusulat, malinaw? Malinaw, Rico. Nagsimula na ang kompetisyon. Sa easy at average rounds, si Rico ang sumasagot pero halos kalahati ay mali. Buti na lang, bawat sagot na ibinubulong ni Kiko sa kanila ay itinatama ni Rico bago isulat. Question number 5. What is the constant value of the speed of light in a vacuum? Bong, Tina, ano yun? 3 point something ba yun o 6 point something? 300 million yata. Oh wait, meter per second ba o kilometers? 3 times 10 to the power of 8 meters per second, Rico. Pindutin mo na ang buzzer. Ang sagot ay 3 times 10 to the power of 8 meters per second. Correct! 10 points for the team. Nice one, Rico. Ang galing mo talaga. Siyempre, ako pa ba? Basic lang yan sa akin, oh. Sa bawat tanong, ganoon ang nangyayari. Bubulong si Kiko, kukunin ni Rico ang credit at tatawa si Tina at Bong. Ngunit pagdating sa difficult round, nagtayang score nila sa kabilang school. For the final question, determine the Schwarzschild radius of a black hole with a mass equal to the 10 solar masses. Show your solution on the board. You have 2 minutes. Schwarzschild, ano? Bong, narinig mo ba yun? Solar masses? Rico, hindi ko alam yan. Hindi ko alam ang spelling ng Schwarzschild, ano? Rico, do something. Mapapahiya tayo. Naka-livestream tayo sa Facebook ng school. Kiko, ano ang sagot? Sabihin mo na, mabilis! Mahaba ang derivation nito, Rico. Kailangan mong gamitin ang formula. Kailangan mo i-convert ang solar masses sa kilograms muna. Ano? Anong G? Anong C? Hindi ko maintindihan. Isulat mo na lang dito sa papel. Mabilis! 15 seconds na lang! Rico, ang kabilang school nagsusulat na! Rico, we're going to lose. My God, ang daming nanonood. Sa gitna ng matinding pressure, biglang tumayo si Rico at sapilitang itinulak si Kiko patungo sa malaking whiteboard sa harap ng mga judges at audience. Ikaw sumagot! Pag tayo natalo, hindi ka na makakaapak sa school na to. Sabihin mo na lang sa kanila na ikaw ang nag-isip nito. Sige, hawak ko na ang marker. Kinuha ni Kiko ang marker sa loob ng 5 segundo. Habang ang lahat ay nakatingin, isinulat niya ang napakahabang solusyon na kahit ang mga judges ay napanganga. Binigkas niya ang bawat step ng buong tatag. Time's up! Let's check the answer of Team A. The solution is perfect. The derivation is flawlessly executed. Team A, you are the national champions! Yes! Kita nyo na! Strategy ko yun! Pinatayo ko si Kiko para sa final touch lang! Kami talagang nag-isip niyan! Ang galing mo talaga, Rico! Champion tayo! Woo! I knew it. We are the best. Kiko, bitbitin mo na yung trophy namin mamaya, ha? Ngunit bago pa man makahawak si Rico sa tropeyo, tumayo si Ate Mila mula sa coaches, bench at hinarap ang mga judges. Kinuha niya ang mic. Wait! Hinihiling ko ang pansin ng lahat. Bilang coach ng team na ito, nais kong maghain ng official audit ng scores mula sa preliminary rounds hanggang sa final question na ito. Coach, ano pong ginagawa niyo? Awarding na oh! Manahimik ka, Rico. Judges, bago ang kompetisyong ito, nagbigay ako ng blind mock exam sa bawat isa sa kanila. At may isa pa akong gustong ipakita sa screen. Ang auditorium ay natahimik habang may binubuksan si Ate Mila sa kanyang laptop. Ang lahat ay nakatingin sa malaking LED screen sa likod ni Kiko.
Ang mga graph ng scores at ang audio recordings ay malinaw na nagpapatunay ng panluloko ni Rico. Hindi lang ito tungkol sa maling sagot, judges. Ito ay tungkol sa pambubuli at pagnanakaw ng dangal ng isang kapwa estudyante. Pakiplay ang huling video clip mula sa science lab nung isang gabi. Coach, tama na! Maawa naman kayo! Nag-i-explain lang naman kami kay Kiko! Tina, gawin mo ang charm mo! Sabihin mo sa kanila na nagbibiruan lang tayo! Paano? Nakikita na tayo ng lahat. Gosh, the comments on the livestream are so mean. I'm ruined. Sa screen, lumabas ang footage kung saan makikita si Rico na sadyang tinatapon ng mga reviewer ni Kiko sa basurahan habang tinatawanan ni Bong at Tina. Enough! Based on this evidence, the committee has reached a decision. This is not just an academic issue. This is a moral failure. Hindi lang namin ire-revoke ang championship ng team. Napagpasyahan din ng board na i-disqualify si Rico, Tina at Bong sa lahat ng future academic competitions ng liga. At higit sa lahat, ang scholarship grant na dapat ay sa inyong tatlo ay mapupunta ng buo kay Jai Salvador. Hindi ito pwede! Ang dati ko ang nag-donate ng lab equipment sa school. Kiko, magsalita ka! Sabihin mo sa kanila na part ng training natin! Hindi ito training, Rico. Ikaw ang resulta ng equation na ikaw mismo ang gumawa. Inakala mo na ang ingay mo ang magtatakip sa kawalan mo ng alam. At may isa pa, Kiko. Ipakita mo sa kanila ang hawak mong sulat. Ito po ang blind mock exam ni Rico na ako ang nag-check noong isang gabi. Pero hindi lang ito score sheet. Rico, tignan mo ang likod. Ano yan? Sulat kamay ko yan ah! Yung mga kode ko! Nahulog mo ito sa library. Hindi ka lang mapagmataas, Rico. Magnanakaw ka rin ng exams. Ibinigay ko na kay coach ang orihinal na kopya ng mga ninakaw mong test papers mula sa faculty room. Ang mga tao sa auditorium ay sabay-sabay na napasinghap. Ang kaninang hinala ng pandaraya ay naging kumpirmadong kaso ng pagnanakaw ng exam. Dahil sa panibagong impormasyong ito, ang paaralan ni Rico ay magsasagawa ng formal na expulsion hearing pagkatapos ng event na ito. Security! Please escort the three of them out of the stage! Expulsion? No, Daddy will kill me. Kiko, please. I'll do anything. I'll be your assistant for the rest of the year. Wala na. Sira na ang record ko. Hindi na ako makakapag-college. Ikaw, Kiko! Sinira mo buhay ko! Akmang susugurin ni Rico si Kiko, pero agad siyang hinarang ng security. Habang kinakaladkad sila palabas, tanging si Kiko lang ang naiwan sa gitna ng entablado. Kalmado at may dignidad. Pagkatapos ng awarding, naglalakad si Kiko palabas ng auditorium, bitbit ang kanyang gintong tropeyo at medalya. Nakita niya ang tatlo na nakaupo sa gilid ng parking lot, nakayoko at walang makausap. Heto ang mga bag nyo. Pinabitbit nyo sa akin kanina, di ba? Bakit mo ginawa yun, Kiko? Pwede mo naman kaming hayaang manalo na lang. Champion din naman ang lalabas sa record mo. Ang panalo na galing sa kasinungalingan ay parang bula, Rico. Madaling pumutok. Mas pinili kong manahimik noon para makita kung hanggang saan ang itatagal ng yabang nyo. Sorry, Kiko. We were so mean to you. Hindi nyo na kailangan mag-sorry. Hindi ko rin naman kailangan ng validation nyo. Kaya nyo na to, di ba? Champions na kayo eh. Champions ng sarili nyong kahihiyan. Ibinalik ni Kiko ang mga gamit sa paanan nila. Hindi para mangasar, kundi para tuluyan ng maputol ang kadena ng pagiging utusan niya. Kiko, handa na ang sasakyan. Maraming universities ang gustong makausap ka ngayon din. Handa ka na ba? Opo, coach. Handa na po akong gamitin ang boses ko. Naglakad si Kiko palayo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang huling sagot sa lahat ng pang-aalipusta. Ang tahimik na bata sa sulok ay wala na. Ang tanging naiwan ay isang henyong handa ng baguhin ang mundo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang huling sagot, hindi ko man lang nakuha. Wala na tayong taga-bitbit, Rico. Tayo na lang. Sa huli, ang ingay ng tagumpay ni Rico ay nagmula sa kanyang mga gawa. Habang ang katahimikan ng pagkatalo ni Rico ay nagmula sa kanilang sariling mga salita. Ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa ingay ng inyong boses, kundi sa lalim ng inyong kaalaman
at tibay ng inyong pagtitimpi? Ang huling sagot ay palaging ang katotohanan. Habang papalubog ang araw, makikita ang anino ni Kiko na lumalayo. Bitbit ang tropeyo ng kanyang dangala. Ang kwento ay nagtapos hindi sa galit, kundi sa paglaya ng isang pusong matagal na nagtiis. Ang tunay na talino ay hindi nasusukat sa ingay ng inyong boses, kundi sa lalim ng inyong kaalaman at tibay ng inyong pagtitimpi. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito.